hindi ko pwedeng ipagpaliban ang graduation na to dahil ang ating butihing mayor ay minubang schedule dahil sa aking availability lang. Kaya medyo hindi ata maganda kung hindi ako makakarating ngayong araw. Sa ating butihing mayor, si Sultan Disumimba, kay Vice, sa ating former secretary ng DILG, incoming Vice Governor at Vice Gubernatorial candidate ng Partido Liberal dito sa ating rehiyon. Of course, yung ating secretary, si Secretary Culayan, ipakilala ko muna lahat. Of course, si June Mamainti, ang isa sa mga tumutulong sa akin dito sa Lanao del Sur. Of course, si Attorney Barok Limbalawak. Kung meron o kayong kailangan, lalo na pag financial assistance, huwag nyo na pong ilapit sa akin yan kay Barok. Kasi merong full authority dahil siya ang pumipirma lahat yan, hindi galing sa akin. Of course, sa ating mga principal, sa mga supervisors, sa ating superintendent, assistant superintendent, sa ating municipal councilors, sa mga kapitan, sa pangunguna ng ating APC President, kay ASEC Penny Disimban, kay ASEC Loren, may andito raw, hindi pa nagpakita sa akin. Sa mga graduates, lalong-lalo na po sa ating mga magulang na nagsumikap upang makatapos ang kanilang mga anak. Mabuhay po kayo and congratulations sa inyong lahat. Ako, dumaan din ako katulad nyo, mga 2 dekada na or mahigit. Nagtapos ako ng elementarya, nagsumikap ako. Ganon din, nagtapos ako ng high school at nagsumikap po ako. Dahil po sa inyong pagsusumikap at meron namang programa ang ating pamahalaan sa mga mahuhusay at deserving students, lalong-lalo na dito sa high school graduates. Kanina ngayon lang, tinawagan ko ang aking director na humahawak ng aming scholarship program kung meron pa bang available scholar para sa mga estudyante at mga deserving students. Ang sabi niya ho sa akin, ito bilang regalo ko na doon sa mga awardee, lalong-lalo na dito sa valedictorian, sa salutatorian at first honorable mention. Bibigyan ko yon ng isang scholar under po sa Commission on Higher Education. At doon sa iba, anong program to? Iano ko muna. Para hindi ako magkamali. Ito yung tinatawag namin Student Financial Assistance Program with 15,000 pesos per semester. So, ibig sabihin kayong tatlo, mamaya kung sino man ang lapitan nyo, pwede si Moy, ibigay nyo ang pangalan nyo or kung andyan yung card nyo, basta sinasabi ko, total banggito sa akin ay libre na kayo sa MSU. So ang 15,000 na yon ay allowance nyo na lang kada semester mula po sa akin. At doon po sa ibang estudyante, yung mga high school graduates, welcome po kayo mag-take ng exam dahil open pa naman at mag-apply na lang kayo sa CHED. Hindi po ito hindi ko po kayo dinidiscriminate kung hindi bilang regalo ko doon sa mga nagtapos. Total, hindi ko namang personal na pera ito. Kung hindi, dahil ipinakita nyo at ipinamalas nyo ang husay at talino nyo at nagsusumikap kayo. Kaya ang tingin ko, meron kaming obligasyon na dapat tulungan din kayo sa inyong pag-aaral. Ako po'y mula nung tayo'y umupo, binigyan natin ng halaga ang edukasyon. In fact, ang laki ng oras na aming ginugol dito.
na nais natin dahil ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto tulad ng USAID, World Bank at USAID. Isa sa pinakakulelat sa lahat sa dako ng ating bansa ay ang ating rehiyon. Mataas ang porsyento ng hindi nakapagtapos. Mababa ang porsyento ng pumasa sa mga examination. Kaya dahil dito, inatasan ko ang Department of Education na ayusin at bigyan ng solusyon ang problemang ito. Alam nyo, Jollibee na lang ang hindi namin nilapitan. Pero ang McDonald's kinakausap na namin at halos nagmamalimos kami upang tumulong sa atin sa pamamagitan ng Social Responsibility Program nila upang makatulong sa pag-angat ng antas ng kalidad ng ating edukasyon. Ako dito sa Lanao, halos hindi naging problema namin dahil meron kayong Mindanao State University. Kumbaga, in terms sa human resources sa buong rehiyon, nangunguna pa rin ang Lanao del Sur. Pero ang pinapangambahan namin kung darating ang panahon, kung hindi natin maayos ang basic education, kahit meron pa tayong Mindanao State University, paano na lang kung hindi kayo papasa sa entrance ng Mindanao State University? Dahil ang inyong pundasyon ay hindi po maayos ang preparasyon. Kaya ito ang hamon sa amin lahat. Lahat po ay ginawa namin. Hindi namin kayo binigyan ng problema. Ang palakasan system noon ay tinanggal natin. Ang sinasabi niyong bayaran noon ay tinanggal namin. At ito ang hamon ko sa inyo dahil marami pa rin nagte-text sa akin na marami pa raw at lumalaganap pa rin ang bayaran. Simple lang ang sagot ko sa inyo sa mga reply ko. Pwede ba wag nating idaan sa chismis kung hindi patunayan natin? Dahil kung naniniwala ako sa pamamagitan ng text, baka lahat ng principal, supervisor, superintendent, maging ang DepEd secretary ko, at lahat ng empleyado sa ARM ay tatanggalin ko ng walang kadahilanan. Di ba malaking kasalanan yon na naghusga ako na wala akong batayan? Kaya sa mga mahilig mag-text na halos hindi nagpapatulog sa akin, nakita nyo, nire-reply ko kayo. Dahil once na ibinigay ko ang aking numero, ayaw ko pag merong dumating na text dito na hindi ko kayo nire-reply. Pero ang pakiusap ko sa inyo, kung wala rin namang katuturan ang mga text nyo, kundi paninira lang sa kapwa nating tao, huwag niyang sayangin nyo ang inyong piso. At ang makikinabang dito ay ang Smart Ariglobe lamang. Kung inipon nyo sana ang piso nyo, magkaroon kayo ng 1,000 text sa akin na hindi lang man makakatulong upang makarelax ako at puros chismis lang. Di kung inipon nyo ang 1,000 text nyo ay meron na kayong 1,000 pesos pwedeng pambili ng bigas at isda upang makakain ang inyong pamilya. O di kaya, di ang 1,000 pesos nyo ay ibinigay nyo sa loob ng moske, magkakaroon pa kayo ng reward. Kaya lumikha kayo ng chismis at nagkakaroon pa kayo ng kasalanan sa kapwa nyo at higit sa lahat sa Panginoong Allah. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, kung meron man kayong sumbong, titiyakin nyo ang sumbong nyo ay totoo. Dahil nire-reply ko kayo, ako nagkakaroon na ako ng regulation sa sarili ko. Kung ang text nyo ay alam ko walang katuturan, hanggang 3 beses ko pa lang kayo sasagutin. Pero kung merong katuturan ang mga reklamo,